Pinayagan na po ng Maritime Industry Authority o Marina na magtaas ng pasahe at singil sa cargo ang mga domestic shipping lines sa bansa. Ayon po sa Marina, hanggang 30% lamang ang pupwedeng itaas sa singil ng mga barko. Maliban na lamang sa mga ikakarga nitong mga agricultural products at iba pang pangunahing bilihin na hanggang 20% lang dapat ang dagdag singil. Ang paalala po ng Marina, dapat munang ipaalam sa kanila ang ipatutupad na taas singil ng mga shipping lines. Dapat ding ipaalam muna sa publiko sa loob ng 3 araw ang fare hike bago po ito maipatupad. Nilinaw ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na 2 ayuda ang matatanggap ng mga tsuper na apektado ng pagsipa ng presyo ng krudo. Ayon sa LTFRB, bukod pa ang 5,000 pisong cash aid na pinamimigay ng DSWD sa 10,000 pisong fuel subsidy na makukuha naman nila sa Department of Transportation. Inihahanda na rin daw ng LTFRB ang mga ruta para naman sa service contracting program ng gobyerno. Isa pa ito sa tulong ng pamahalaan sa mga tsuper na kukontrahin nila para magbigay o kokontratahin nila para magbigay ng libreng sakay sa mga pasahero. Sa ngayon, naabot daw sa 1 bilyong piso ang inilaang pondo ng pamahalaan para rito. Mga malalaking daan tulad ng Commonwealth, Marcos Highway, QAV, Zapote Road, Rizal Avenue, yan po, tinitignan po natin yung mga nagbumabiyahe po dyan. At ang gusto nga po na, ang pinapaaral nga po ni Secretary Panoy po sa amin is yung meron pong maging koneksyon sa MRT. As early as next week po, after Holy Week po, mapafinalize na naman po namin yung ruta. We will submit it to DOTR, then we will immediately implement. Yan po ang tinig ni LTFRB Board Member Attorney Greg Pua. Samantala, inatasan po ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang Department of Foreign Affairs, DFA, na makipag-usap sa Iran para ligtas pong makadaan ang mga barko ng Pilipinas sa Strait of Hormuz. Importante ang pulong para makumbinsi ang Iran na padaanin na po sa lagusan ng mga barkong papunta sa Pilipinas dahil malaking bulto ng langis sa bansa ang inaangkat mula sa Middle East. Kasama po ito sa mahigit 20% ng global oil supply na dumadaan po sa Strait of Hormuz. Umaasa naman po ang palasyo na papayag ang Iran sa hiling ng Pilipinas, lalo't maganda naman daw po ang relasyon ng dalawang bansa. Ito nga mga kapatid ang sinasabi sa mga balita, medyo late na tayo sa pakikipag-usap sa Iran kasi nauna na yung ibang mga karatig na bansa natin. Ayun na nga. Oo, Japan, I think South Korea, Malaysia and Thailand, nagkaroon na ng usapan at aregluhan dito nga po sa Iran. So we're hoping na yung mga shipping lines or mga Filipino shipping lines makadaan din ng maayos dyan po sa Strait of Hormuz. Sana, sabi ni Secretary Tess Lazaro ng DFA, either today or baka daw next week. Next week ang meeting. Yung meeting with the Ambassador of Iran. Ayun. Hoping for the best. Yes, sana naman. Sa gitna naman ng problema sa langis, naniniwala ang ilang eksperto na dapat pag-isipang mabuti ang posibilidad ng joint oil and gas exploration ng Pilipinas at ng China. Kasunod ito ng anunsyo ng Beijing noong 1 linggo tungkol sa umuusad na diskusyon ng dalawang bansa tungkol dito. Gagawin ang posibleng joint exploration sa bahagi ng South China Sea na pinag-aagawa ng dalawang bansa. Pagtitiyak ng palasyo, walang mawawala sa ating bansa kapag natuloy ang proyekto. Pero giit ni National Security Council Assistant Director General Cornelio Valencia, non-negotiable ang 2016 arbitral ruling na nagpapawalang bisa sa pag-angkin ng China sa buong South China Sea. Dapat daw ibase dito ang anumang usapin ng joint exploration sa China para hindi makompromiso ang ating soberanya. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa